Okay, magandang araw muling mga kababayan at welcome my YouTube channel, Taong Kalye. Ayan, meron tayong breaking news na pag-uusapan ngayon dito tungkol dito sa District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ayan, noong nakarang araw lang mga kababayan ay nagkaroon ng hearing dyan sa Kongreso at naitanong dito kay Henry Alcantara kung siya ay nagsusugal o pumapasok ng kasino, no? At umami naman to si Henry Alcantara na siya ay pumapasok ng kasino sa isang buwan ay 2 o 3 beses siyang pumapasok. Ito'y bawal na bawal mga kababayan. Bilang isang empleyado ng gobyerno ay bawal pumasok dito sa mga ganyang lugar mga kababayan, lalo na pagsusugal. Ngayon, pero nakakapasok siya, no? Meron siyang ginagawang pamamaraan para makapasok siya. Ito nga ang bibigyan nating balita ngayon dahil merong ibinalita ang Net25 kung paano nakakapasok, no, ito si Alcantara sa loob mismo ng casino. Ito, pakinggan muna natin mga kababayan ito at magbibigay tayo ng reaction. Nitong si dating Bulacan First District Engineer ng DPWH, Henry Alcantara, na siya daw po'y gumagamit ng mga alias o peking ID para po makapasok sa casino, Nason. Aba. Kasi di ba nung nakaraan sa Senado, inamin niya talagang siya ay sa pagkatanong ng Senador JB. Kahapon yata, si Congressman Chua, ang nagtatanong sa kanya, napanood ko ito kahapon binabanggit po ni D.E. Chua sa pagdinig po ng House of Representatives tungkol sa flood control projects kahapon, na batid niya, bawal po kasi meron nung kasing kautusan na pagbabawal na pumasok ang mga government employees sa loob ng casino. Pero, iniugnay po ni Alcantara sa ilang manumalyang flood control projects sa Bulacan at dahilan para alisin po siya sa kanyang pwesto. Sa pagdinig po, tinanong itong si Alcantara kung paano siya nakapasok sa casino at ang kanyang sagot, may ibinibigay daw siyang ID na iba ang nakalagay na pangalan. Ayon, inamin po. Ayan mga kababayan, no? Ibig sabihin kaya pala nakakapasok itong si Henry Alcantara sa casino dahil gumagamit pala siya ng faking ID, no? Para hindi siya makilala. Ayan, at alam naman natin mga kababayan, ang buhay ni Alcantara ngayon ay napaka-alwan, no? Maganda ang buhay niya ngayon. Siguro makakapasok ka ng casino 3 beses isang buwan, di ba? Tagsusugal ka at milyon mga kababayan ang napapatalo niya rito. Ganun kalaki. Kaya talagang alam na natin talagang ito kasabwat mga kababayan dito sa may flood control, no, ghost project. Kasi mga kababayan, talagang viral itong Bulacan na kung saan nagkakaroon ng mga kababayan, ng ghost project diyan at bumisita nga si Bongbong Marcos diyan mga kababayan at nadiskubre niya yung mga tapos na proyekto na at binayaran na, no, ng gobyerno itong mga proyekto na to na flood control. Ngunit nung binisita ito ni Bongbong Marcos mga kababayan ay ghost, walang proyekto. Sabi niya, ultimo isang pirasong hollow blocks or bakal man lang mga kababayan ay walang nakita doon at walang nagtrabaho kahit na minsan. Pero ang natanggap nila rito mga kababayan ay bilyon-bilyong salapi, no, galing sa may gobyerno. Kanyang katindi mga kababayan yung nangyayari ngayon dito sa may flood control na ito. At kaya dapat talaga, no, na sibakin na itong si Alcantara na to mga kababayan, dahil nga talagang kitang-kita na yung pinaka-ebidensya, no, na talagang itong taong ito ay talagang may mga palusot, no, patungkol sa may proyekto ng ating gobyerno. At habang siya iniimbestigahan, hindi siya umamin mga kababayan na hindi niya alam yung mga ghost project na yan dahil nga pinagkatiwala lang daw niya sa kanyang mga tao yung proyekto na yan at pumipirma lang siya. Hindi niya alam na may ghost project pala. Anong klaseng district engineer to mga kababayan na hindi niya alam kung anong nangyayari na sa kanyang sinasakupan. At ito nga mga kababayan, yung pangalawang video natin na iparirinig natin sa inyo. Ito na tungkol kay Mayor Vico Soto, no? Talagang handa siya na magtistigo sa may Kongreso ang mga nalalaman niyang mga anomalya
about flood control, ay meron kasi siyang hawak na ebidensya din mga kababayan. Ito, pakinggan natin itong si Mayor Vico Soto. Invitation sa akin sa ngayon. Kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Pagaman wala pang natatanggap na imbitasyon, naniniwala si Pasig City Mayor Vico Soto na required siyang humarap sa Senado sakaling ipatawag siya sa isinasagawang investigasyon ukol sa issue ng maanumalya flood control projects. Ayon kay Mayor Vico, handa ang Pasig Local Government na umasiste sa mga senador at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon sa issue. Partikular na dito ang pagbibigay sa mga ito ng kinakailangang mga dokumento na magsisilbing katibayan sa mga isinasangkot dito. Dagdag pa ng alkalde, maging sila sa Pasig LGU ay nagsasagawa rin ng sariling investigasyon hinggil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Giniit ng opisyal na hindi dapat mamatay ang issue ng walang napapanagot ng mga taong sangkot sa korupsyon at kasuhan ng mga dapat kasuhan. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians, or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. Wala namang... Kaya na mga kababayan, ano, ibig sabihin, meron ding hawak na ebidensya itong si Mayor Vico Soto dito sa mga anomalyang flood control. Kung natandaan po natin mga kababayan, si Diskaya, ano, itong Diskaya family ay talagang galit na galit ito sa mga kay Mayor Vico Soto kasi nga hinaharang ni Vico Soto yung mga proyekto nito kasi puro illegal yung proyekto nito mga kababayan eh, di ba? Nag-viral yan sa media, no, at saka sa mga social media na kung saan nagpapatayo itong si Diskaya ng mga building na walang permit yan sa may Pasig, no? Kaya sinisita ni Vico Soto kasi hindi siya sumusunod sa batas eh. Kaya talagang illegal talaga itong ginagawa ng Diskaya na ito mga kababayan. Kaya galit na galit itong Diskaya na ito kay Mayor Vico Soto. Kaya ginawa niya, tumakbo siya bilang mayor ng Pasig. Kinalaban niya si Vico Soto. Pero ang nangyari mga kababayan ay hindi nanalo itong si Diskaya mga kababayan, si Sara Diskaya. Kaya talagang may hawak na ebidensya itong si Mayor Vico Soto kung sakaling mang ipatawag siya mga kababayan dito sa may Kongreso o sa Senado para tanungin siya, meron siyang ihahain na ebidensya na patunay na meron talagang anomalya na nangyayari sa may flood control lalo dyan sa may Pasig City mga kababayan. Kaya sana mapatawag to si Mayor Vico Soto para mas lalong mailantad yung mga kawalanghiyaan, katarantaduhan ng itong mga kontraktor ito. Siyempre dyan na rin yung mga kasabwat nilang mga politiko, no? At mga DPWH mga kababayan. At ganoon din mga kababayan, maganda may patawag na rin sa Kongreso o sa Senado itong si Mayor Magalong kasi nga meron ding hawak na ebidensya itong si Mayor Magalong na magpapatunay talagang ang 67, no, binanggit nga ni Mayor Magalong, merong 67 na mga mambabatas na kung saan kasabwat nakikinabang sa mga flood control, no, mga ghost project, no, dito sa ating gobyerno. Kaya abangan natin mga kababayan sa dating na Lunes, September 8 magkakaroon ulit ng panibagong hearing dito sa Senado sa pangungunan ni Senador Marcolita sa may Blue Ribbon Committee. Kaya yung mga hindi umattend, no, nung nakaraang mga hearing ay pinadalan nga ng subpoena, ngunit mayroong 2 hindi umattend, no. Ito talagang ito talagang medyo may malaking may malaking katanungan sa 2 ito kaya hindi umattend eh. Kaya pinadalan sila ng warrant of arrest, no. Arrestuin nila sila. Kaya umattend na sila mga kababayan. Kaya pag ito umattend na ito mga 2 to, meron tayong malalaman pa na panibago dito mga kababayan. Sana mabulgar na, no, masiwalat na yung mga nangyayaring kawalangian sa mga proyekto ng ating gobyerno para mapanagutin itong mga taong to, maparusahan, mapakulong kasi
magiging baliwala lahat itong mga investigasyon na to kung walang makukulong, mga kababayan, at hindi sila matatakot kasi iisipin nila okay lang yan, imbestigahan, okay lang kasi wala naman makukulong dyan. Dapat may managot at makulong dito, at hindi pwedeng pumayag ang bawat Pilipino, di ba? Nangyari sa Indonesia, no, dahil sa korupsyon nagwala sila roon, nag-run na sila, people power na, no? Dapat ganun din tayo, huwag tayong matakot na isiwalat, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang Pilipino na hindi nakawin ang pera ng bayan dahil tayo ay naghihirap, no, magbayad ng ating mga buwis, no, para may ihawon ng ating bayan, ngunit may mga taong sakim, no, sa gobyerno, no, kung saan sila lamang ang nakikinabang sa kaban ng bayan, mga kababayan. Kaya to, yun lang doon lang, mga kababayan, ng ating update tong araw nito. Kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Alright, bye-bye po and God bless.